gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Atin pong lahat mga kapatid at ganoon din akin din pong binabati ang ating pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ating pong mga tagapanood ng programang ito. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay muli namin nakasama sa gabing ito. At ang lahat po ay naway ang aming pong dalangin mga kapatid ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na binigyan muli tayo ng magandang panahon, magandang pagkakataon upang tayo po ay mag-aral muli ng kanya pong banal na salita. Sa pangalan po na bumubuo ng programang ito, si Pastor Villarruel, ganun din si Patrico na nasa amin pong technical. Kami po ay
bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi. Pastor, ito po muna ay sandaling bumati bago po tayo magpatuloy na ating pong programa. Salamat, Port Rani. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. Kay Port Rico, Port Rani, Port Melvin, Port Rafi, at sa lahat ng ating mga kaklase ngayong gabi. At sa kung anong oras man ang ating mga kapatid, mga classmate makapakinig nito, kayong lahat ay binabati natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon Hesus. Okay, Port Rani? Yan, thank you po, Pastor. Yan, at ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy ng pag-aaral na ating pong pinag-aaralan sa Book of Daniel na ang pamagat po ay The Time of the End. At atin na pong ihanda ang ating pong mga Biblia, ang ating pong mga notebook upang ating pong maitala ang mga magagandang talata at hindi natin makaligtaan, hindi natin makalimutan, mga kapatid, ang mga talata na siyang ating pong pag-aaralan sa gabing ito upang ito rin po ay mailagak sa ating mga puso at isipan. At bago po tayo magpatuloy, ay atin pong pasisimulan ang ating pong programa sa isang pambungad na panalangin. Tayo po muna sa mandaling manalangin, mga kapatid, ilagay natin ang ating presensya sa paanan ng Panginoon. Dakila at mapagpala namin Diyos na ang tahanan ay nasa kataasan ng kalangitan. Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na patuloy ang pagtinig ninyo at pagtugon na aming mga kahiling at dalangin. At patuloy na pinagkakaluwang kami ng magandang pangatawan, magandang kalusugan, magandang kaisipan, dahil ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na namamatnubay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, sa amin pong muling pag-aaral ng iyong banal na salita, amin pong hiniling na buksan ang aming pangunawa, ang aming puso, ang aming pag-iisip, Panginoon, upang hindi lamang ito namin mapakinggan at marinig. Kasi ito po ay maitanim ng malalim sa amang puso at isipan, Panginoon. At tulungan din kami na ito ay lumago, Panginoon, magkaroon ng bunga ng aming pong pananampalataya. Hiniling po namin sa inyo sa oras na ito, nagabayan ang bawat isa sa amin, lahat ng makikinig at nakikinig ng programang ito, Panginoon. Naway maging pagpapala sa bawat isa ang aming pong mapakinggan sa gabing ito. Tulungan si Pastor Epe sa kanyang pong pagbabahagi, Panginoon. Kayo po ang magsalita, gawin siyang ang inyo pong pabalita ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan namin kayo ng dalangin. Ang lahat ng ito amin dinudulog, hindi sa aming karapatan, hindi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Amen. Yan, ngayon po, mga kapatid, ay akin na pong ibinagkakaloob sa ating pong tagapanguna ang ating pong panahon. Pastor? Thank you, Port Rani. Muli, magandang gabi. Masaya. Actually, mas magandang gamitin ko, Port Rani, yung tinatawag na magandang oras. Mapagpalang para ano siya, wala siyang late, walang advance kung anong oras man ito. Ano? So mga kapatid, mga classmates, nandito tayo ngayon sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, The Time of the End. Okay? Medyo ang pangitain na binigay ng Panginoon kay Daniel, tinupad ng kasaysayan. So, from prophetic vision to being fulfilled by history, at ngayon naging message na sa atin. Napakahalaga nitong Daniel chapter 11 verses 40 to 45. Kasama dito yung Daniel chapter 12 verses 1 to 4. Kaya pag may chance kayo, habang pinag-aaralan na nito, reviewin nyo rin yung 10 verses. Pero dito sa last part ng Daniel, verses 40 to 45, 6 verses lang yan. Marami mga pag-aaral dyan. So, i-compare nyo. Sa mga YouTube, i-compare nyo yung pag-aaral. Kasi napakahalaga na wala tayong tinatawag na personal interpretation. Kung hindi pinapahintulutan natin, pag-aralan, tuklasin yung vision, yung prophecy, tapos titingnan natin kung paano ito tinupad ng kasaysayan. Okay, so nandito tayo ngayon, Daniel chapter 11, verses 40 to 45, the time of the end. Yung first verse, yung verse 40. At the end time, okay, at the end time, the king of the south will collide with him. And the king of the north will storm against him. Yung him dito, yan yung king of the south. With chariots,
with horsemen and with many ships, and pass through. Yan yung pag-attack at the end time, aatakihin ng King of the South yung King of the North. Pero gaganti, lalaban yung King of the North. Mas matindi ngayon. Pero ang tanong natin na pag-aralan natin last time, di ba na tinalo na yung King of the North ng King of the South? Bakit dito ngayon babanat siya? Yung verse 39, tinalo ng King of the South yung King of the North. So tingnan natin ito. At the time of the end, the King of the South shall attack him. Okay, so liliwanagin natin ito para hindi tayo ma-confuse. Ano ba yon? So yung King of the South, yan yung Revolutionary French. At yung King of the North, that time, was the Roman church-state system. Okay? Ngayon, yung persecution ng panahon, ng tinatawag na Dark Ages, the church came to an end in 1798. Yan yung ecclesiastical component of the Holy Roman Empire. Okay? 1798. Yung political component niya, natapos naman ito noong August 1806. Binasa na natin to, tinignan na natin last time, pero ayan, nakita niyo yung diagram? Titingnan lang natin. Ayan. Oh. So review na lang ito. Ngayon, pagdating ng 1814, ito yung Congress of Vienna. Congress of Vienna was held from September of 1814 to June 1815. After the downfall of Napoleon Bonaparte, this international conference was called to create a balance among the European powers in such a way so as to prevent future wars and maintain peace and stability on the European continent. Ito yung mga mahahalagang pangyayari sa mga taon at mga dates na ito. Ano? Alam natin, nakita na natin kung paano pinabagsak yung Roman church-state system ng French Revolution. Pagkatapos niyan, pumasok yung Communist Manifesto, 1848. Titingnan niyo yung mga year niyan. Summary lang itong kinuha ko, research dito. Pag may chance kayo, research nyo rin. Kasi malalaman natin bakit ganito ang pamumuhay natin ngayon. Ganito ang way of life, yung political situation natin, kahit yung religious practices natin, as much as meron pa tayong religious freedom ngayon, pero parang bakit ganon? So, ito yung mga sitwasyon bakit ganito ang nangyayari. February 21, 1848, the Communist Manifesto, written by Karl Marx. Kaya mag-iisip tayo, ito yung sa communist o communism. With the assistance of Friedrich Engels, is published in London by a group of German-born revolutionary socialists known as Communist League. The political pamphlet, arguably the most influential in history, proclaimed that the history of all hitherto existing society is the history of class struggles, and that the inevitable victory of the proletariat or working class would put an end to class society forever. Yan yung Communist Manifesto noong 1848. Ang tawag niyan ay Revolution of 1848. So the Revolution of 1848, known as some countries as the springtime of the peoples or the spring of nations, were a series of political upheavals or commotions throughout Europe in 1848. Sobra talagang kaguluhan ng panahon.
as a series of Republican revolts against European monarchies, beginning in the Sicily and spreading to France, Germany, Italy, and Austrian Empire. They ended in failure and repression and were followed by widespread disillusionment among liberals. Tapos, pasok 1867, Das Kapital. September 14, 1867, German philosopher, political economist, historian, political theorist, sociologist, communist, and revolutionary Karl Marx. Dito yung, alam naman natin yan ang umpisa, siya yung founder ng communism. Yan, Das Kapital. 1914, Bolshevik Revolution. Mula 1914, World War I, pasok yung World War I. Tapos, dito sa 1917, dito yung pumasok yung Bolshevik Revolution. Tingnan natin. Led by Bolshevik Party leader Vladimir Lenin. Leftist revolutionaries launched a nearly bloodless coup d'etat against Russia's ineffectual provisional government. The Bolshevik and their allies occupied government buildings and their strategic location in Russian capital of Petrograd. Itong Petrograd ngayon, kilala siya as St. Petersburg. Pumunta kami doon pero sandali lang kaya wala akong masyadong matandaan sa dami ng isang araw biyahe dito. Sa train lang kami sumakay. So, lakad dito ng few minutes, ikot doon sa mga kilalang lugar, picture. St. Petersburg. And within 2 days, had formed a new government with Lenin as its head. Pinangunahan niya. So ito si Bolshevik Russia, later renamed the Union of Soviet Socialist Republics. Kaya sa history, makikita natin yung tinatawag na USSR. Okay, sounds familiar, ano? Was the world's first Marxist state. 1917. Pagdating ng 1939, malawak ito ng mga events, pero shortcut lang dito sa timeline natin. Sabihin na, ano tong pinag-aaralan natin, Kuya Epi? Itong pinag-aaralan natin ng mga big events dito ngayon, ito yung result, ito yung outcome ng French Revolution. Pag-attack nila sa Roman Church system, the Little Horn, na nag-control ng worldwide religion, proclaiming that he is the authority, he is God in this world. Nagkaroon ng pagbagsak through revolutionary French Revolution. So ngayon, ang mga tao, kahit paano, talagang confused sila kung may Diyos o ano ba. So leadership, by nature, itong likas natin, na driven ng 3 drives, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ayaw natin magpaapi. Kailangan tayong leader. So ngayon, walang magpapatalo. Dahil walang gusto magpatalo, kung sinong malakas na bansa, sila yung mangunguna. Kaya ganito ang nangyari. Sino may control ng buong sanlibutan? Di ba? Sino may control? Umpisa yan sa pamilya. Pag walang Panginoon na siya ang Panginoon natin, ang Diyos na siya yung leader natin sa bahay, sa buhay natin, sa bahay natin, sa iglesia, sa sanlibutan, sa mga bansa, pag walang Diyos, talagang si ako. Yung principle of self-exaltation and self-preservation. Kaya, ito yung resulta ngayon, mga kapatid. So yung mga nangyari na mga gera, mga kaguluhan, resulta ito ng French Revolution by putting down the Roman Church system. So confused ngayon yung mga tao.
Kasama na dito, kung minsan iniisip natin si Charles Darwin noong 1859. Akala natin bad guy si Charles Darwin dahil siya yung um, nag-research ng theory. Mabuti nga theory lang ito, the theory of evolution. So the origin of the species. Kasi si Charles Darwin at this time, nagsasaliksik siya, may Diyos ba o wala, paano, saan galing ang buhay? So ngayon nag-research siya ng sarili niyang research as experiment at doon niya kinongclude na ang buhay dito sa sanlibutan ay nag-umpisa sa Big Bang. Okay? Dito yung theory of evolution. Ang magiging failure lang yung theory of evolution through the glorious resurrection of Jesus Christ. Na paano nagkaroon ng galing sa kamatayan? 3 days lang. Actually, yung 3 days yun, hindi siya 48 hours. Okay? Kasi isang event na mangyari sa isang araw, ang tawag niyan ay sa araw na yon. Kagaya ko, ang birthday ko ay September 4. Ikaw, Patrani, anong araw ang birthday mo? Kalimutan ko, Patrani. December 13. Wow, December 13. Pareho kayo ni Papa Punay, yung partner natin na manghihilot. December 13. Ngayon, hindi ka ipinanganak ng 24 hours. Di ba? Isa lang siya. Doon sa oras ng 24 hours, doon ka pinanganak. Pero hindi ka pinanganak ng 24 hours. Pero pag celebrate natin ng birthday, ako naman September 4, malapit na ako mag-61. Senior na ako dyan sa Philippines. Ang celebration dyan yung, anong araw ang birthday mo? September 4. O kaya pag mag-apply ka, date of birth, September 4. Pero hindi mo na ilalagay yung oras. Yun ang time na yon. Okay? So, ganyan din yung mga dates natin. Okay? So, yan yung si Charles Darwin. Nag-conclude siya na ang tao ay galing sa ganito, ang buhay ay galing sa ganito. Kilala yan sa Big Bang Theory. So, ito yung pinakalaman, ito yung buod, the core ideologies na bilang resulta ng French Revolution, pasok yung communism, socialism, fascism, materialism. Victim tayo dyan nito. Yung atheism. Yung atheism naman, magpinsan lang yan ng evolutionism. Yung akala natin, yung tao talaga hindi naniniwala sa Diyos, kaya atheist ang tawag natin sa kanila. Pero actually, para siya si Charles Darwin, naghahanap. Si Charles Darwin, hinahanap niya yung source ng life. Hindi niya matagpuan. Itong atheism naman, ang hinahanap nila, justice. Galing sa Diyos. Walang aksyon ng Diyos. Hindi nila makita yung aksyon ng Diyos. Kaya, nag-declare sila na walang Diyos. Pero tuwing makausap mo sila, kagaya nung nakausap natin dyan na atheist na kaibigan ni Sam, di ba? That was 8 years ago siguro yun, or 8 years ago, 8 or 7 years ago. Diyan sa Santiago Bukid nag-discuss tayo. Hinahanapan nila yung justice. Kung may Diyos, bakit ganito? Mga bata o mga tao walang kawamuang papatayin, inosente. Kahit ngayon, yung political situation natin, parang wala tayong nakikita masyadong justice na problema tayo, apektado tayo. Ang hindi natin alam, ito lahat, bunga pala ito ng French Revolution, pagbagsak ng Roman Church system na nanguna for 1,260 years. So kaya ang little horn or mark of the beast, mga kapatid, hindi yan isang tao. Ito ay sistema. Okay, kaya wag natin i-accuse yung mga tao. Kung merong nasa loob niya ng Roman Church system, sila ay victim din ng kaaway, kagaya din natin. Okay? So ang kailangan lang natin dito, ang katotohanan ng katwiran ng ating Panginoon Jesus na siya lamang ang pundasyon ng ating kaligtasan. Okay? So, pasok muna tayo dito sa Revelation chapter 13. Itong mga halimaw na ito. Revelation chapter 13,
verses 1 to 10, tinutukoy dito yung kasaysayan tsaka description ng apostate Christianity in the ancient world. Ang tawag ng Bible dito ay halimaw na galing sa dagat. Sa Bible, pag sinabing dagat, maraming tao, populated area yan. Tapos nagkaroon ng transition, the same chapter, pero verses 11 to 18, ito naman yung apostate Christianity in the modern world, earth beast. Yung earth, mga tao din yan, pero unpopulated. Kukunti lang sila. Dito muna tayo, galing tayo sa history, balikan natin itong Revelation kasi galing tayo Daniel. Tapos, kung titingnan nyo yung Daniel chapter 8, yung panaginip ni Daniel, binuo siya dito sa chapter 13 verses 1 to 10. Tingnan nyo yung picture. Nandyan yung lion, ng kamay parang tao, pero lion, nandyan yung leopard, nandyan yung sungay, nandyan yung kamay na parang oso. So, from lion to bear, tapos leopard, na apat ang ulo. Doon sa Daniel chapter 8, hiwa-hiwalay sila. Pero they belong to one kingdom nga, the kingdom of this world. So dito sa Revelation chapter 13, isa lang sila. Kaya ang tawag natin yan, kingdom of this world. Okay? So titingnan natin. Mahaba ito basahin, pero titingnan lang natin yung highlight ng Revelation chapter 13. Okay? So verse 3, naka-highlight siya, no? And I saw one of these heads, and as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. Verse 5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and the power was given to him to continue 40 and 2 months. Tingnan niyo mga kapatid, itong halimaw na ito, binigyan siya ng kapangyarihan. Saan galing yung kapangyarihan? Hindi sa kanyang sarili, o hindi, galing mismo sa kaaway. Siyempre si Satanas yan. At binigyan siya upang magpatuloy ng 42 months. Ilan yung 42 months? 3 years and a half. Okay? Verse 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with a sword must be killed with a sword. Here is the patience and the faith of the saints. Naalala nyo si Peter nung sabi ni Jesus, kayo darating ang oras, iiwanan niyo ako. Sabi ni Peter, hindi. Kahit sa kamatayan, samahan kita. Ganon din ang lahat ng mga disciples. Tapos, tinabas ni Peter yung tainga ni Malchus at sinabihan siya ni Jesus, Pedro, yung taong nabubuhay sa tabak din mamamatay. Ito yun, he that killeth with a sword must be killed with a sword. Ito yung nangyari sa beast, sa sea beast. Okay? Sea beast siya dito sa verse 1. Ngayon, pagdating ng verse 11, ang highlight dito sa verse 11, actually hanggang to 18 ito, kasi kaya makikita nyo dito yung 666. Saka na natin pag-aralan yung 666, ha? Alam ko excited ka ng 666, tapos meron tayong iniisip na alam na namin yung 666. Pag-aralan pa natin yan kung ano talaga yung tunay na meaning ng 666. Para saan yan, no? Verse 11, and I beheld another beast coming up out of the earth. Kanina, from the sea, ngayon, from the earth, or out of the earth, and had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Saan nyo maalala yung dragon? Siyempre, Daniel chapter 8. Okay. Ngayon, pag may time kayo, basahin nyo yung whole passage, whole chapter, para mas may background kayo. Ito yung summary ngayon. Yung sea beast, one head, wounded, authority for 42 months, 3 years and a half, yan yung 1,260 years, killed with a sword in 1798. Okay. So ngayon, verse 11, earth beast. What beast arises around 1798?
Alalahanan natin itong mga halimaw na ito, vision ito. Hindi siya literal na halimaw. Kasi meron daw siyang dalawang sungay pero walang corona. Dati ng panahon may mga corona. Ito na nga yung pinabagsak ng French Revolution. Kaya wala ng monarchy, wala ng mga hari-hari. Ang meron lang tayo ngayon, mga presidente, mga prime minister. Sa ibang lugar, meron pa sila mga hari-hari, mga prinsipe-prinsipe. Pero sa modern world ngayon, basically, bali, wala na yan. So, ito yung summary dito sa right side ng Revelation chapter 13. Yung dalawang halimaw, the sea beast and the earth beast. Sa New World, itong sa left side, ito kita niyo itong pula, between 2 to 16 million. Pero dito sa ancient world, old world, 150 million. Kaya ang tawag dyan, sea beast. Sea beast, and then, pag verse 11, earth beast. Ito ang interesting ngayon. Balik tayo sa diagram. Roman church system, time times and a half time. Yan yung year. Meaning, 1 year, 2 years, 1 plus 2, 3. Tapos half time, half year, 3.5 years. 1,260 days is actually 1,260 years. 42 months, 3.5 years. So accurate yung prophecy, 538 AD to 1798. Ang tanong ngayon, mga kapatid, anong bansa o kaharian, pero wala nang kaharian, kasi kingdom ang nakalagay doon eh. No? What nation or kingdom na nag-umpisang bumangon pagkatapos bumagsak ng church-state system? O natapos yung pangunguna, paghahari ng church-state system? Anong bansa? Sa tingin nyo? Okay. Roma. Ha? Roma. Titingnan natin ha. 1776, merong tinatawag na Declaration of Independence. Tapos 1783, Treaty of Paris, dito tumigil yung mga gera-gera worldwide. First Congress convenes in 1789. So bago matapos itong church-state system ng 1798, meron ng umuusbong na bansa. Tingnan natin. Public domain ito ha, hindi ito personal search. Makikita natin. 1776 Declaration of Independence was the first formal statement by a nation's people asserting their right to choose their own government. Okay? 1783 Treaty of Paris ends war was signed by U.S. and British representatives a day before my birthday. Pero hindi yan yung year, Patrani ha, Patrafi. Kasi 1783 pa yan eh. Okay? By U.S. and British representatives on September 3, 1783, ending the War of American Revolution. 1789, First Congress convenes. The Congress of United States, established by a new constitution, met for the first time. Saan sila nag-meeting? Dito kung saan ako ngayon. At New York City's Federal Hall in March 4, 1789. Actually, yung meeting na yan, yung Federal Hall, doon yan sa Manhattan, sa city. Nandito kami sa Queens kasi 5 boroughs itong New York. Pero, kalapit lang. Kung pupunta ka doon galing dito sa train, mga 30 minutes. Pag sasakyan, mga 20 minutes, kaya lang magbabayad ka ng toll.
Doon yun ang tawag niyan sa downtown. So nakita natin kung ano itong umuusbong na bansa sa malapit ng pagbagsak ng Roman Church State System. Yan yung United States of America. Kaya dito makita natin, ulitin ko, lahat ng kaguluhan na nangyayari. Communism, socialism, fascism, materialism, atheism, evolutionism, resulta ito lahat ng French Revolution. Titingnan natin ang context dito ng Earth Beast, yung identify natin kanina. Nasabi natin United States of America. So the birth of USA in 1789, bago pa bumagsak yung church-state system, umuusbong na siya. Okay, so dito sa loob ng kaguluhan ng outcome ng First Revolution, makikita nyo, itong USA, doon pa lang siya uusbong. So hindi pa siya kasali dito sa mga events, sa mga big events dito. Ulitin natin, Daniel chapter, spiritual na ito, hindi na siya literal. Tapos na yung literal Daniel chapter 11 verses 1 to 39. Ang last part ng verse 39 ay itong Roman Church system na pinabagsak ng King of the South. So siya ito yung King of the North at the time. Sa ancient world, ang King of the South, ang King of the North, Ptolemaic and Seleucid Kingdom. Pagdating dito sa history natin, French Revolution, sila yung nag-establish ng Roman Church system. Sila yung nagtayo nito. Hindi sila yung nangunguna. Sila lang yung nagbigay ng authority. Tapos, pagbigay ng authority, pinanindigan na ng Roman Church system. France din yan nagpabagsak sa kanila. Okay, so balikan natin. Daniel chapter 11 verse 40. Kailangan natin ito balik-balikan kasi hindi tayo masyado dito. Ngayon, bibigyan natin ng diin. At the end time, the king of the south will collide with the king of the north. Will storm against him with chariots, horsemen, and with many ships, and will enter countries, overflow them, and pass through. Question. What power stormed against the ideals of fascism in World War I papunta ng World War II and would enter many countries and pass through? Ready ka na, Patrani? USA as head of Western Allied Powers. Itong Cold War dito sa USSR 1945 to 1989, tawag dito Korean War and Vietnam War. Alam natin yan. Dito na ako sa Amerika 2001 until 2019, before yung 2020 na alam naman natin nagkaroon ng COVID. Ano? First Gulf War in Iraq, August 2, 1990. Pagpunta ko yan dito papunta pa lang ako dito sa Amerika. Second Gulf War, Iraq, Afghanistan. Okay? So, tuloy-tuloy yan mula nung 2000. Nag-umpisa siya ng August 1990. Tapos ito naman ang 2001 to 2019. Tuloy-tuloy yung gera, yung laban. Ngayon, titingnan natin ito. Hindi natin ito invento ha. Inilagay lang natin ito, public domain ito. The US military maintains hundreds of installations, both inside the United States and overseas, with at least, open parenthesis, at least 128 military bases located outside of its
national territory as of kailan? July 2024. Kailan lang yan? Napakabilis ng panahon. No? 24, 25, 26 ngayon, magte-27 na. Kaya sabi ni partner Melvin, parang meron tayong palugit, ano? Meron tayong bonus. So time na dapat darating na si Jesus. Alam niyo kung bakit di pa darating si Jesus? Pag-aralan natin yan sa mga susunod na Webes. Bakit hindi pa darating si Jesus? Anong hadlang? According to U.S. military camp or Army, to U.S. Army, Camp Humphreys in South Korea is the largest overseas base in terms of area. Most of foreign military installations are located in NATO countries, Middle East countries, South Korea, Australia, and Japan. Tingnan nyo tong picture na to. U.S. overseas military footprint. Ito yung ano natin. Ang tawag nito. Yung stars, military bases. Itong green, countries, territories with bilateral military agreements. So, tingin nyo, sino may hawak nito? Sino may control? Bilateral military agreements dito sa taas. The US has bilateral military agreements with 179 countries, 742 military bases in 82 countries and territories, 171,736 active military personnel deployed. So dito siya mismo sa Amerika. Itong stars, nakita nyo? Yan. In 177 countries and territories aside from the 1.2 million stationed in the US. Yan ang pag-isipan natin, mga kapatid. Isa sa alang-alang natin. Ano? So yan, pinalaki ko yan. Lilipads, according to Lilipads small military base. Source, ito yung source. Hanapin nyo yan, pag-aralan nyo para hindi tayo nag-iimbento ng interpretation dito. Kung paano itong ating current events umuugnay at tumutupad sa dugtong ng hula kay Daniel, tinupad ng kasaysayan at nagiging mensahe sa atin ngayon upang gisingin tayo ng Panginoon kung anong panahon na tayo ngayon namumuhay. Kasi gusto lang natin dumating si Jesus. Merong tatlong klaseng Kristiyano na naghihintay sa pagdating ni Jesus at gustong pumunta ng langit. Number 1, yung mga hindi masyadong kumikilala sa Diyos pero hirap sa buhay dito sa mundo. Kaya naririnig nila ng may Diyos dun sa langit na sana man lang sa awa ng Diyos makapunta tayo ng langit. So lahat ng pamamaraan gagawin ng sarili. Magpapakabait. Kung walang kaaway, talaga mabait na mabait. Pag nagpapapicture, mabait na mabait. Hindi gumagalaw. So yan yung wala silang masyado pakialam sa Diyos. Basta gusto lang nila pumunta ng langit. Nandun ang Diyos, pagdating na ng langit, baliwala lang. Yan yung una. Pangalawa, meron namang mga naniniwala talaga sa Diyos na gusto pumunta ng langit. Pero, para din yung sa una, kaya lang, ang gusto nila, gagawa talaga sila ng mabuti, nagsisimba, gagawa para sa Diyos. Ngayon, may utang ang Diyos sa kanila. So, pagdating ng Diyos, Lord, nag-prophesy kami, nag-preach kami, gumawa kami ng mabuti, nagpakain sa mga gutom, nagdamit sa lahat. So, gagawa sila ng mabuti para ang dating, may utang ang Diyos sa kanila. Yung pangatlo, mga makasalanan, kinumbik ng Holy Spirit to the pure, apostolic, non-commercialized, unadulterated gospel
na natuklasan nila sa magitan ng Word of God through the guidance of the Holy Spirit and Bible studies, that there's nothing good in them. They realize that they are only saved by grace. And they will experience that saving grace through faith. Tinanggap nila, nagpatuloy sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, pero sa ganang sarili nila, hindi nila nakikita na deserve nila yung langit. Only the grace of God. Pinanghahawakan nila na yung kaharian ng langit ay inihanda sa kanila even before the foundation of the world. Meaning, kinikilala ng third class ng mga taong ito na wala silang contribution sa kanilang kaligtasan at pagpunta ng langit. It's always by the grace and mercy of God through Jesus Christ, brought to us by the Holy Spirit. Ano kaya pagdating ni Jesus, punta kayo dito, kayo nagpakain sa akin, sasabihin na, kailan ka namin pinakain? Kasi gumagawa sila ng bagay na hindi nila alam kasi it is the Holy Spirit that works in them. Okay? So ngayon, ipag-pray natin mga kapatid, na dito tayo sa pangatlo. Na we are saved by grace, and we will experience that through faith, at magpapatuloy tayo habang naghihintay, naglilingkod tayo sa Panginoon, na wala tayong iniisip na either maawa na lamang ang Panginoon para iligtas niya tayo o may utang ang Panginoon. Kung hindi, tayo ay may ugnayan sa Panginoon bilang katawan ni Kristo dito sa lupa, bilang iglesia, na may gawaing dapat matapos. Ngayon, para matapos ito, intindihin natin, wag lang natin kantahin. Intindihin natin yung ating theme song ngayon. Grounded in the Bible, focused on the mission. Ano ang nandiyan sa Bible? Marami pa tayong mga dapat malaman sa Bible kasi kung minsan may mga verses na nandiyan sa Bible, sasabihin natin, ay sa mga ibang relihiyon yan. Selective passages lang tayo kung ano lang yung sang-ayon sa atin. We must have an open mind through the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid. Lahat ng nandyan sa Bible, tanggapin natin in its context, in its historical context, at background kung sino ang sumulat, kanino niya sinusulat para magkaroon tayo ng spiritual application. Hindi spiritualization, kundi spiritual application. Okay? Matatapos na tayo. Pinalaki ko lang ito para makita nyo sa inyong mga cellphone. Sandali. Sorry. Kasi iniikot ko tong picture sa camera. So pag may kayo, tawag dito, screenshot nyo para ma-review nyo. Tapos itong mga sources, machi-check nyo yan sa personal study nyo. Madali na ngayon mag-aral sa internet. Okay? So ito, mga kapatid, bago tayo magtapos, pinag-aaralan natin ito hindi upang matakot. Pinag-aaralan natin ito upang patuloy tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil ang sanlibutan ito ay hindi tayo taga rito, ngunit meron tayong mga kapwang tao na iniligtas din ng Diyos. Dapat din nila malaman ang kapangyarihan ng Diyos kung paano tayo iniligtas sa kasalanan, kamatayan, pandaraya ni Satanas, at sobrang paghihirap sa sanlibutan ito kasi hindi natin teritoryo ito. Okay? Sa pagtatapos, mga kapatid, alalahanin natin ang sabi ng Panginoon. I am God and there is none like me. Anong gagawin niya? Declaring the end from the beginning. Last verse. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness. Huwag nating kaliligtaan, mga kapatid. The gospel shall be preached in all the world. Hindi siya all the world, then shall the end. No. The world for a witness unto all nations. Meaning, bago dumating si Jesus, walang magiging ignorante, umangmang sa katotohanan ng everlasting gospel. Kasi narinig nila at nakita nila sa pamumuhay ng bawat church members. Pag natupad na yan, then shall the end will come. Jesus will come. Amen? So God bless us all.
Magandang oras sa inyong lahat. Pagpapala, karunungan, biyaya ng langit ang ating matanggap mula sa ating Panginoon. Okay, Part Rani, balik sa iyo. Yan, thank you po, Pastor. Isang napaka magandang mensahe sa iyong ibinahagi sa bawat sa amin. At tunay na mga kapatid na sa gawaing ito, tayong lahat po ay involved po dito mga kapatid po. Na ating tanggapin ang Panginoon. Tayo po ay inatasan ng Panginoon na magbahagi ng kanya pong banal na salita. Ang kanya pong pagliligtas at ganoon din po mga kapatid at ipaalam na ang bawat isa ay kabahagi ng kanya pong at ganoon din tayo po ay sabi nga kanina ni Pastor doon sa huling talata sa Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Tayo po mga kapatid ay magpagamit sa Panginoon na ibahagi ang mabuting balitang ito mga kapatid. Kaya't purihin ang Panginoon sa gabing ito na muli tayo po ay kanya pong pinagkalooban ng pagpapala sa pamagitan ng kanya pong mga banal na salita na ating pong napakinggan at narinig buhat po sa kanya. Ngayon po ay bago po tayo mag-end mga kapatid, akin po nga hinilingan si Pastor para po sa kanyang panghuling pananalita at ganoon din sa kanya pong panalangin. Okay mga kapatid, purihin ang Panginoon. Hindi tayo matatakot, bagkus tayo ay maghanda. Okay? So, sa lahat ng ating mga classmate, patuloy tayong mag-aral. Sunday, 7:30 p.m. sa Pilipinas. Huwebes, 8:30 sa Pilipinas. Okay? At may mga bagay na hindi kaagad natin maintindihan. Huwag tayong ma-discourage. Si Daniel, dinaanan niya yan. Pero patuloy ang banal na espiritu magbigay ng karunungan sa bawat isa sa atin. Kaya sa gabing ito, sa oras na ito, tayo ay mananalangin. Dakila, makapangyarihan, mahabagi naming Diyos, may-ari ng aming buhay, may akda at katuparan ng pananampalataya. Sa oras na ito, binabalik namin papuri, kaluwalhatian, kapangyarihan sa inyo, sa inyong kabutihan, sa bawat isa sa amin na binigay nyo sa amin, higit sa lahat, ang pagpapahayag ng inyong mga prophecies, tinupad ng kasaysayan at ngayon ay naging mensahe sa amin upang sa aming patuloy na paghahanda sa pagsalubong sa maluwalhating pagdating ng aming Panginoon Hesus. Amin din itong maibahagi, hindi lamang sa pagtuturo sa salita, bagkus ito ay kasama ang aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang maka-Diyos sa magitan ng pananampalataya. Sa oras na ito, kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay ang inyong dakilang pag-ibig, biyayang patuloy na nagliligtas, patuloy na pananahan at gabay ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan. Itong lahat ay aming dinadalangin, tinanggap sa matamis na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Patrani? Napag-aralan sa gabing ito. At bago po tayo tapos mga kapatid sa ating pong programa ay nais ko munang batiin po natin yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Si Brother RM LDF Jr. At ganun din ating po nakasama si Sister Merna Doctolero na bumabati din sa atin ng magandang gabi. Good evening din po sa inyo, Sister Merna. Sister Lenora Dormeli ay atin din po nakasama. Si Sister Meden Amante ay atin din po nakasama. Maayong gabi din dyan sa inyo, kapatid. Ganun din si
si Brother Joseph Edison Lyson Doctolero Sr. Siya rin ay bumabati sa atin ng good evening sa lahat mga brothers and sisters. Nakasama din natin si Sister Imelda Abugan, si Sister Inoni Santos. Ay mga bati rin sa atin ng magandang gabi mga kapatid. Ayan, thank you po Sister Noenet. Wag po kayo mag-alala Sister, at ito rin po ay atin pong pag mayroon po tayong pagkakataon na ituro, ito rin ay pag-usapan natin sa ating pong church, yung ating pong mga napag-usapan at pag-aralan sa ating pong programa. Nakasama din natin si Sister Annabel Dalandon Albao. At siya bumabati rin sa atin ng good evening brothers and sister. Siya ay mula sa Kuwait. Ayan. Magandang umaga o magandang gabi dyan sa inyo, Sister Annabel. At si Sister Gemma Tupas ay atin din nakasama. Ang ating pong kapartner na nasa kanya pong trabaho dyan sa Pascam 2, si Father Rafi Paligod Orlina. Ayan, at si bumaba. Magandang gabi. Sister Imelda Kibla ay bumabati rin sa atin a blessed evening to everyone. Glory to God. Ayan, thank you po, Sister Imelda Kibla. At ganun din si Brother Manuel Versales ay atin din pong nakasama sa gabi ito. Ganun din si Sister Bem Lacro at po sa Santiago Bukid. Kami po mga kapatid ay nagpapasalamat sa inyo na kayo ay amin pong nakasama sa gabing ito at tuloy kami nag-aanya sa inyo na sa darating na Huwebes ay tayo po ay sa ganap na 8:30 ng gabi mga kapatid. Tayo po muli magsama-sama at patuloy nating idalangin sa Panginoon na ang kanya pong presensya at pag-iingat at pamamatnubay ang ating pong maranasan sa gabing ito, sa ating pong pamamahinga, sa ating pong pagtulog, ay pagkaloob sa atin ang kapayapaan at ganun din na sisingin tayo sa kinabukasan upang gampanan po natin ang ating pong mga gawain at ating pong paglilingkod. Muli, sa pangalan po ng bumubuo ng programang ito, si Rafi, Pastor Efraim Villarruel, si Brother Rico, kami po ay papasalamat sa inyo na kayo po ay po nakasama sa gabi ito. At kami po ay nag-iiwan ng God bless us all mga kapatid. Love you all in the name of the Lord. God bless us all. Gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer.
the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share.